programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw mga kapamilya, narito naman tayo sa ating paboritong palabas sa aking channel, APG's Batang Quiapo. Isang araw habang nag-usapan sila ni Don Facundo at Aling Dingding, sabi ni Facundo kay Dingding, hindi ka na miss sa mga apo mo. Sabi ni Dingding, miss ako doon pero hindi ako mapunta doon kasi magalit si Senyora Bettina. At sa kabilang banda naman, habang si Noy, nag-usapan sila ni Dingding, sinabihan siya ni Noy, Dingding, anong pinag-usapan ninyo ni Don Facundo? Parang masaya kayo. Ano man ang sabi sa'yo, sabi ni Dingding. Eh, nagtanong siya sa akin kung hindi ba daw ako namimiss sa mga apo ko. Sabi ko, namimiss ako pero hindi ako magpunta doon kasi magalit si Bettina. At si Facundo naman at si Bettina, sabi ni Facundo kay Bettina, Bettina, bakit hindi mo na-monitor ang apo mo kung ano ang kalagayan niya doon sa kay David? Ang sabi ni Bettina, huwag na tayo mag-alaala, Facundo, kay atirin kasi iniibig sa ni David. Bettina, yung ginawa mo, akala mo. Ang sabi ni Catherine, hindi daw siya gusto kay David. Hindi niya inibig si David. At pinapersa mo siya. Parang trapo ang apo mo, Bettina, na binigay mo lang kay David. At sa kabilang banda naman, habang si David at Catherine ay doon sa kanilang kwarto, si David ay gusto nang matulog. Ang sabi ni Catherine, hindi pa ako. May tumawag kay David na sa kanyang cellphone at sinagot ni David. At pagsagot ni David ay si Rigor ang kanyang papa. Tinanong si David ni Rigor kung saan ka ngayon. Pupuntahan kita. Ang sabi ni David, huwag na lang papa, ako na lang ang pupunta sa'yo doon. At sa kabilang banda naman, habang si Julio at Ramon nag-usapan, sabi ni Julio, Ramon, maligaya ako kasi nandito na si Catherine sa ating bahay. Magkaroon na ako ng apo. Gusto na akong magyakap at maghalik sa apo ko. Maligaya na ako, Ramon. At ikaw, Ramon, bakit hindi ka maghanap ng kasama mo? Ang sabi ni Ramon, maghanap ako. Puntahan ko si Tanggol, ang anak ko, at si Marites. Paano man, Ramon, makuha mo si Marites na may asawa siya? Kunin ko ipakuha ko sa ating mga tauhan. At sa kabilang banda naman, habang si Lucio at ang kanyang mga kasama nagpunta sa pamamahay nila ni Sofrimo, sabi ni Lucio, ang lahat na pira nila kunin natin at ang mga baril. Sa doon na sila, nakita nila ang maraming pira at mga baril, pinuha nila. At habang punta sila sa kanilang bahay, sabi ng mga kasama ni Lucio, punta pa tayo kay Angkong. Sabi ni Lucio, hindi na. Tayo na maghawak sa ating pera at ating mga baril. At sa kabilang banda naman, habang si Lucio at si Roy, tinanong ni Roy si Lucio kung saan ka galing, Lucio? Bakit? Magpakialam ka man, Roy. Sabi ni Roy, baka nagsinungaling ka, magalit sa'yo si Angkong. Binunutan ni Lucio si Roy ng kanyang baril at tinutukan niya. At paglabas ng mga kasama ni Roy, tinutukan din nila si Lucio ng kanilang mga baril. At lumabas si Angkong, ano naman yun ang ginagawa niyo? Bakit nagkagulo kayo? Sabi ni Roy, ibaba yung lahat ng mga baril niyo. At binaba nila at sinabihan si Lucio, uwi ka na, Lucio. At kabilang banda naman, habang si Tanggol ay nagpunta sa kanilang boss. At sabi ni Divina, Tanggol, kailangan bibinta na natin yung diamante kasi marami na naghanap sa diamante, Tanggol. Kapag malaman nila, Tanggol, na ang diamante narito sa atin, hulihin tayo nila. Sige, Divina, ibibinta na natin para makapira tayo. At hanggang dito lang mga kapatid. Abangan naman natin sa sunod na palabas kung ano naman ang lalabas. At huwag niyo akong kalimutan sa pag-like, share, subscribe. Maraming salamat.